yung target natin by itong buwan na Hulyo, itong July, makakaroon tayo ng bigas at 45 to 46 pesos kada kilo. Hindi kinaya ng rice traders na makapag-produce ng mas mababa sa 30 pesos kada kilong murang bigas. Kaya taliwas sa naunang ipinangako, inaasahang aabot sa 42 hanggang 49 pesos na ang presyo ng staple food simula sa susunod na buwan. Batay ito sa pagtaya ng rice industry players na nakipagpulong kay House Speaker Martin Romualdez. Dahilan nito ang paggalaw ng presyo ng bigas sa world market at sa inaasahang magiging epekto ng Executive Order o EO62 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo ng kautusan na ibaba ang taripang ipinapataw sa inaangkat na bigas mula 35% sa 15% hanggang 2028. Ipatutupad ito 15 araw matapos ilathala sa Official Gazette ang EO62 noong June 20. Nakipag-usap ang House leaders sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRESIM at maging kay National Food Authority Officer in Charge, Administrator Larry Lacson. Ang PRESIM ang nanawagan kamakailan na ipagpaliban ang implementasyon ng EO62 upang magkaroon ng panahong makapaghanda ang mga magsasaka at stakeholders sa magiging epekto nito. Binubuo ang PRESIM ng seed growers, mga magsasaka, millers, traders, importers at retailers. Andun pa rin naman po kami na umaasa na sa pagdating ng review ng nitong EO ay maisusulong na namin yung aming mga recommendations, especially dun sa ating mga farmers para po maprotektahan sila doon sa na mabigyan sila ng kaukulan na ayuda. Sa tanong naman sa House Speaker kung kailan kaya maaabot ang pangakong below 30 pesos na kada kilo ng bigas sa merkado. Siguro by next year, nandyan na tayo, if not soon. But sa mga kadiwa, that will soon be available as well. Inihayag din itong magkakaroon ng alignment ng flood control funding allocations para sa irigasyon upang makatulong din sa lokal na produksyon ng bigas. Muli namang tiniyak ng pamahalaan ang ayuda para sa mga magsasaka. Sa gitna ito ng pangamba ng pagbaha ng angkat na bigas sa merkado dahil sa pagbaba ng taripa. Gayon din ang pagka-displace ng ilang daang libong mga magsasaka. Pero pagdating po sa sektor ng rice mismo sa kabuuan, napakalaki pong stakeholder yan ay yung ating mga magsasaka. So ang NFA po, ang commitment namin dyan ay laging maalalayan ang mga magsasaka sa kanilang pagtatanim, no? Hindi naman po mapapabayaan ng farmers po dito. Tulad po ng aking nasabi rin nung nakaraang press conference po natin, for 2024, garantisado po yung suporta ng RCEP sa ating po mga farmers. Araw ng Linggo, June 23, nang ihayag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na plano nilang maghain ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema upang hadlangan ang pagpapatupad ng EO62. Bukod dito, plano rin ng grupong ireklamo sa Office of the Ombudsman si National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan at iba pang opisyal ng Tariff Commission dahil sa umano'y pagpapatupad ng tariff reduction nang walang isinasagawang public consultation. Samantala, kaugnay naman ang kumakalat na larawan ng umano'y Romualdez rise sa social media. Ayon kay Speaker Romualdez. We haven't sanctioned that, so that will be rectified. But the most important thing is that we bring rice to every Filipino table at affordable prices. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.